everyone! Welcome to my vlog. So today's vlog is something close to my heart because we will talk about effective communication and conflict management here in our church, the Immaculate Concepcion Chapel. Sometimes, bisan pa og parehas ta og goal, which is to serve God, nagid gihapoy ka kahit abo nga miscommunication and misunderstanding, especially sa isa ka ministry. Pero kabalo ba mo nga through effective communication and sakto nga pag-manage sa conflict, mas mahimong united ang isa ka ministry? So para matabangan ko mo share ani, natay special guest. So duha ni siya ka mga active members diri sa church, si Sunny and si Ian. Hi Rin! Hiya! Thank you for letting us today. Excited kami mag-share some experience about the church. Pila na gani mo katuig sa ministry? Ako tayo kaya mag 5 years pa lang. Tapos ako tayo ibang 4 years pa lang. So para nimo unsa ka importante ang communication diri sa simbahan? Para sa ko, grabe good ka importante ang communication. Kaya kung wala mong gitaro nga communication, this example lang event is pwede mahasal. For example, sa choir ministry, kinahanglan may mag-coordinate sa mga schedules, sa songs o sa practices. Kaya kung namogoy possibility nga ka ng dili kayo na mo matarong o pag-deliver ang message, basin dahil malahi ilahang pagsabot. Oo, tinuod yun. Mo nang importante jud ang communication process. Dapat na sender, na message. Of course, dapat po na siya receiver. Kinsa may mag-receive sa message. Pero, pinaka-importante jud ang feedback. Sakto jud kay wala sa group chat kinahanglan jud mag-react as slide yun nakabasa na ka sa announcement kay kung walay feedback man good ba sila misunderstood na po. Pero bisan pa og usahay kay klaro kay ang message no nagya po'y misunderstanding. So ikaw iyang mag 4 years naman jud ka sa ministry. Unsay mga barriers nga imong nabantayan? Dagan tayo sa emotional interference like kung nasuko na offend bisan clear ang message balahin na dahil interpret. Usay sad for listening, dili nga paminaw, mag-assume na dayon bis dili siya ginapasab. Tinuod jud kay dili man gud ta paras og style sa pag-communicate like ang mga tigulang ganahan sila og direct message pero kita nga mga kabatan-unan mas prefer na nato karon since na naman tay technology mas prefer na nato karon ang group chat kay mas dali man siya. Exactly! Mo bitaw dapat flexible ta. Ang importante magkasinabot gihapon ta, miskan lain-lain ta og style sa pag-communicate. Dili gid maligaya nung naay conflict gid sa church. Ikaw ni naka-experience na ba ka og kanang conflict diri sa church or sa ministry? Yes, T, na-accurate. Like, sa church event sa una, duha ka members naglalis o good sa pag-record sa stage. Ang isa gusto simple lang, while ang isa gusto siya colorful kaayo. Gamay raw na nga issue, pero medyo nag-init yun ang discussion. Uy, common gid na. So yan sa lugar tanong magsulban. Ang youth leader, nagpa-meeting, tapos nagpangayot niya mga opinion sa tanan. Sumaot na nag-compromise me. Tapos dahil na mahitabo, simple na din ang decorations, pero na siya mga colorful lights. Tapos in the end, happy ng tanan. Ah, nice! That's what we call compromising style. So both sides GDI dapat mag-give sila og paskin gamay lang so that there's a win-win situations gyud. Yes, te, and it taught us nga ang goal sa church dili ang pag-aw sa lalis kundi ang pagbadalan sa ministry and peace and unity. So, iyang Ansini, after all those experiences, unsa inyong nakatunan about communication and conflict management? I learned nga listening is just as important as talking. Dili lang ito focus sa itong gusto isulti, kinahanglan mo kasabot po sa tikas side o kung naay conflict, mas bayong istoryahan dayon kaysa i-avoid. Tama gid kaayo. Effective communication really builds unity and respect. Dili lang diri sa church, but everywhere. Oo, maagid te. Dili man gyud ta tanan perfect. Pero kung magkinabangay lang gyud ta o mag-question siya ay, mas mag-grow gyud ang atong relationship diri sa church. Wow, thank you kayo Sini and Young for sharing your insights. I realized nga effective communication and sakto nga pag-manage sa conflict dili lang gyud siya pang school, pang work, pang church pud yun. So everyone, remember these 3. Communicate clearly, listen with an open heart, and handle conflicts with humility and love. Kay kung magkasinabot ta o magpaubos ta, mas ma-feel nato ang tinuod nga unity in serving God. Salamat kayo sa pagpaminaw. Don't forget to like, share, and subscribe para sa more faith vlogs like this. God bless and see you next time!